Isang mapagpalang araw sa iyo kapatid, ako nga pala si JT at nais ko lang hingin ang konting minuto ng iyong atensyon para magbahagi ng isang mensahe. Isang napaka-importanteng mensahe na sigurado akong gugustuhin mong malaman. Ang mensaheng ito ay magmumula dito sa Biblia o Salita ng Diyos. Mababasa natin ito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 6, talatang 23. Ito ang sinasabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang mensahe na ito ay may dalawang bahagi, isang masamang balita at isang mabuting balita. Unahin na muna nating alamin ang masamang balita. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang masamang balita. Isa-isahin natin para mas lalo nating maunawaan. Kabayaran, hindi ba't kapag ang isang tao ay nangutang sa iyo ay nararapat lang na ibalik niya ang halaga na inutang niya sa iyo? O kaya sa mga estudyante, pagkatapos ng isang grading period o ng school year, nararapat lang na magkaroon sila ng marka o grado na katumbas ng performance nila sa pag-aaral. Sa mga empleyado naman o manggagawa, kada kinsenas at katapusan, meron silang inaasahan na sahod o sweldo na katumbas ng araw na kanilang pinagtrabahuan. Ang ibig sabihin ng kabayaran ay katumbas o kapalit. Lahat ng ginagawa nating bagay dito sa mundo ay may katumbas o kapalit din na mga bagay. Cause and effect, ika nga. At ano naman daw itong kailangan nating pagbayaran base sa mensahe natin ito? Ito ay ang kasalanan. Pagpatay, pagsisinungaling, pagnanakaw, panloloko ng kapwa, at marami pang iba. Yan ang alam nating ibig sabihin ng kasalanan. Ngunit alam nyo ba na ang tunay na ibig sabihin ng kasalanan ay ang pamumuhay na malayo sa Diyos o pamumuhay na hindi kumikilala sa Diyos? Kaya maaari mong sabihin na ikaw ay mabuting tao. Di ka marunong magsinungaling, di ka marunong magnakaw, wala kang inaapakang ibang tao. Pero maituturing ka pa ring makasalanan kung ikaw ay namumuhay na malayo sa Diyos o hindi kumikilala sa Diyos. Kung babalikan nga natin ang 10 utos na ibinigay noon kay Moses, ang pinakaunang nakasaad dito ay nagsasabing, ibigin mo ang Diyos lalo't higit sa lahat. Nakikita natin sa panahon natin ngayon na mas iniibig na ng tao ang pera, kapangyarihan, trabaho, negosyo at marami pang iba. Naaalala lang natin ang Diyos sa oras ng kagipitan at pag wala na tayong ibang malapitan. At walang sino mang makapagsasabing hindi siya nagkasala dahil sinasabing lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Diyos. So ano daw ba ang katumbas o kabayaran ng ating mga kasalanan? Ito ay kamatayan. Alam nating lahat na ang pisikal na katawan natin ay hindi panghabang buhay. Ito ang tinatawag na pisikal na kamatayan. Pero alam niyo ba na masigit sa pisikal na kamatayan ay ang spiritual na kamatayan? Ito ang kamatayan na sinasabi dito sa mensaheng ito. Ang kamatayan ay nangangahulugan ng paghihiwalay. Sa pisikal nating kamatayan, humihiwalay ang ating kaluluwa sa pisikal nating katawan. Sa spiritual na kamatayan naman, ang kaluluwa natin ay humihiwalay sa presensya ng Diyos. Alam natin na ang Diyos ay nasa langit, kaya kung hihiwalay ang kaluluwa natin sa presensya ng Diyos, hindi ito makakapasok sa langit. Ito ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Doon sa impyerno, ang kaluluwa ng tao ay makakaranas ng puro sakit, lungkot, paghinagpis, at walang hanggang pagdurusa. Ang spiritual na kamatayan ay maaari rin nating maranasan kahit buhay pa ang ating pisikal na katawan. Ito ay ang buhay na puno ng takot, pangamba, at tila baga ikaw ay nabubuhay sa kadiliman at wala ka ng pag-asa. Yung tipong kahit nasa iyo na ang lahat, kapangyarihan, pera, ari-arian at marami pang iba,
parang may kulang pa rin sa iyong buhay. Iyon ang nadudulot ng ating mga kasalanan. At iyon ang masamang balita. Ngunit may pag-asa pa. Tama, ang salitang ngunit ay nangangahulugan na may pag-asa pa. May solusyon pa para sa masamang balitang ito. Ang solusyon ay matatagpuan natin sa ikalawang bahagi ng mensahe natin ito. Gusto mo bang malaman ng solusyon? Tara, ituloy natin. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito ang mabuting balita. Isa-isahin uli natin para mas lalo nating maunawaan. Kaloob. Ang ibig sabihin ng kaloob ay regalo. Pag ikaw ay nagbigay ng regalo sa isang kaibigan, hindi mo na ito pinapabayaran dahil hindi na ito maituturing na isang regalo kung hihingi ka pa ng bayad para dito. Ang kaloob o regalo ay libre lang matatanggap ng sino mang pagbibigyan nito. Kanino naman daw ba manggagaling ang kaloob base sa mensahe natin ito? Sa Diyos. Tama, sa Diyos din mismo. Hindi ang relihiyon, ang pare o pastor o kung sino mang tao ang magkakaloob sa iyo nito, kundi ang Diyos na may likha ng langit at lupa, buwan, araw at mga bituin at lahat ng kamanghamanghang bagay dito sa mundo ang may nais ipagkaloob sa iyo. At ano naman daw ba itong nais ipagkaloob ng Diyos sa iyo? Ito ay ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ang complete opposite ng spiritual na kamatayan. Ang taong may buhay na walang hanggan ay malayang makakalapit sa presensya ng ating Diyos. Siya ay may karapatang makapasok sa langit. Sa langit ay hindi ka na makakaranas ng sakit, lungkot o takot. Dito ay puno ng kaligayahan, kagalakan at walang hanggang ginhawa. Ang buhay na walang hanggan ay maaari na ring maranasan dito sa lupa. Ito ay ang buhay na kahit humarap ka sa maraming problema o pagsubok, mananatili kang may kapayapaan at pag-asa. Ang puso mo ay hindi mababalot ng takot o kadiliman dahil ikaw ay nabubuhay sa loob ng presensya ng Diyos. Pero paano nga ba natin matatanggap ang kaloob na ito mula sa Diyos? Ito ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Si Kristo Jesus ay ang pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganoon tayo kamahal ng Diyos Ama. Kaya naparito si Jesus, hinubad ang pagka-Diyos, nako ang ating mga kasalanan, nasaktan, napahiya, pinako sa krus at namatay upang pagbayaran ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, at kasalanan ng sanlibutan. Ang kailangan lang nating gawin ay sumampalataya. Tanggapin natin si Jesus hindi lang bilang tagapagligtas, kundi Panginoon ng ating buhay. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay amo o may-ari. Upang kumpleto nating matanggap ang buhay na walang hanggan, kailangan nating kilalanin si Kristo Jesus bilang may-ari ng ating buhay. Paano mo gagawin ito? Una, kailangan mong aminin na ikaw ay nagkasala. Pangalawa, kailangan mong pagsisihan ng mga ito. At pangatlo, isuko mo ang iyong buhay kay Kristo Jesus. Kapag pinilit nating tayo mismo ang magmaneho ng ating sariling buhay, siguradong disgrasya at kapahamakan ang ating kakahuntungan. Pero kapag hinayaan nating si Jesus ang magmaneho ng ating buhay, magkakaroon tayo ng kapanatagan dahil makakasigurado tayo na hindi niya tayo ipapahamak. Kung nais mong tanggapin ngayon si Jesus sa iyong buhay, palambutin mo ang puso mo at papasukin siya. Manalangin ka, humingi ng tawad, at ideklara ang kumpletong pagsuko ng buhay mo sa Kanya. Simulan mo na ngayon na kilalanin siya. Alamin mo ang mga plano niya, ang mga utos niya, at mga pangako niya para sa iyo. At sigurado akong mararanasan mo
ang buhay na puno ng kapayapaan at pag-asa. At yun ang mabuting balita. Kaya kung nais mo pang makilala si Jesus at lumago sa iyong spiritual na buhay, mag-comment ka lang sa baba at gagawin ko ang lahat para matulungan ka sa bagay na ito. Maaari mo ring i-share ang video na ito sa iba para malaman din nila ang tungkol sa mabuting balitang ito. So hanggang dito na lang kapatid. Maraming salamat muli sa oras mo. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Hanggang sa muli. Paalam.